Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, adabul muta'allimin. So dito pa rin tayo sa chapter ng hifd, yung pagkakabisado. Sige na, kita natin nung nakaraan kung gaano katindi yung talent at skill ng mga maalam sa pagkakabisado. So talagang pinaburan sila ni Allah, biniyayaan sila ni Allah ng matinding biyaya na ito na sila ay nakapagkabisado sa ganitong kataas na level ng proficiency. Alhamdulillah. Wakas sa ala dalika ta'allamul lugat al-ajnabiyya fala budda fihi min hifdi mafrudat wa qawaid wa tarakib tilkal lugah liyastati'a at-ta'bira amma yuridu bi alfadin sahiha. So yung pagkakabisado, so hindi nga lang sa Islamic na pag-aaral, di ba? So kahit sa engineering, sa mathematics, kailangan mo kabisaduhin yung mga saligan nito, mga prinsipyo nito. At iba't iba pang mga bagay, mga impormasyon. At kahit daw sa pag-aaral ng iba pang wika. So hindi lang sa Arabic applicable yung mga prinsipyo ng pagkakabisado. So kung nag-aaral ka ng ibang language, ba, French, Spanish, English o ano pa man, so kailangan mo rin kabisaduhin yung mga terminolohiya, yung mga grammatical rules, yung mga syntax. Nang sa gayon, kaya mong magpahayag ng nais mong ipahayag sa pamagitan ng mga tamang pananalita. Hindi magiging Carabao English ka. Di ba? So magiging tama ang iyong pananalita. So ganyan din, kakabisaduhin mo yung mga bagay na yun. Fala Buddha, an nushajji at-tulab o talibat al-hifdi liyakhruju wa qad tasallahu bisilahin ilmi. Bisilahin ilmiyin kawimin. So kailangan daw nahimukin natin ang mga mag-aaral na lalaki at babae sa pagkakabisado nang sa gayon sila ay magkakaroon ng sandata na pangkaalaman na matuwid. Yastati'una bihi naf'a anfusihim wa ikhwanihim wa mujtamaihim. At sa pamagitan ng pagkakabisado nila na ito, ay magdudulot sila ng pakinabang sa kanilang mga sarili unang-una. Kasi nakabisado mo, ikaw naman yung makikinabang dyan eh. Lalo na, halimbawa, di ba yung Quran? Ng Quran ay magiging tagapamagitan sa tao sa araw ng paghuhukom at siya iangat ni Allah sa antas, depende sa dami ng kanyang nakabisado o nababasa. Ganyan din, matapos niyang bigyan ng pakinabang ang kanyang sarili, dulutan ng pakinabang ang kanyang sarili, so magdudulot din siya ng pakinabang insyaallah sa iba at sa kanyang mga kapatiran sa relihiyon. Wala syakka anna al-fahma muhimmun walakin al-hifda aham. Walang duda na mahalaga na nauunawaan mong isang bagay, pero makabisado mo ito ay mas mahalaga. Naintindihan mo yung sala, di ba? Sala. Mauna yung ruku sa sujud. Naintindihan mo yun. Pero, mas mainam kung kabisado mo siya mismo. Nasa isip mo halimbawa. Kasi pwedeng maari, naalala mo siya sa practical na habang practical mo siyang ginagawa, naalala mo. Kasi naintindihan mo yung nangyayari. Kung hindi ka naman nagsasala, tas may papaliwanag mo kung paano yung, ibig sabihin, wala ka sa sala. Pero wala ka naman sa sala, pero napapaliwanag mo yung mga gagawin, kasi kabisado mo, mas mainam yun. Lalo na sa kalagayan nga na nagtuturo ka. Tuturo mo yung anak mo, tuturo mo yung balik Islam, paano magsala. Diba? So kahit wala ka doon sa ganung kalagayan, hindi siya, kumbaga, bagay na naiintindihan mo lang, bagkus ay kabisado mo, mas mainam nga. Li'annahu yuqdimu sahibahu wa huwa alladhi yamizu an-nabigina al-mutafawwikina an gayrihim. So pagkakabisado daw, ito ay tumutulong sa may tangan ng pagkakabisado na ito upang siya ay maging kabilang sa mga nabigin al-mutafawwikin, yung mga nangunguna.
yung mga superior, kung ihahambing sa iba pa. Kasi kabisado talaga nila, eh. Hindi yung kumbaga naalala lang nila yung ginagawa kapag sila yung kikilos o dahil sa meron lang silang mababaw na pag-unawa. Dahil nga sa mga nagsasala, 'di ba? Kung ikaw naintindihan mo lahat, arkan ng sala, wajibat ng sala at yung mga sunan ng sala. Ikaw na nagsasala na alam mo 'yon, kabisado mo 'yon. Kung ihahambing sa hindi naman nakakakabisado doon, sino sa inyo ang mas panatag ang sala? Eh di ikaw na nakakakabisado. Kasi alam mo, kabilang sa kondisyon ng sala yung ano, kabilang sa mga rukun ng sala yung alin? Yung tuma'nina. Ikaw alam mo, kabisado mo. Kabilang yun doon. Eh yung hindi nakakakabisado, hindi niya alam kasama pala yun sa rukun. Wala lang. Kung nagsasala siya, titingin-tingin dun. Tingin-tingin sa oras. Oras, ang tagal naman ng imam na to. Ganito, ganyan. Wala siyang, hindi nga tanggap yung sala niya, eh. Baka hindi tanggap yung kanyang sala. Iba pa rin yung nakakabisado mo isang bagay. Kung nagdadakwa ka, kabisado mo yung mga bagay-bagay, arkanul Islam, arkanul Iman, at iba pa mga bagay na mahalagang maituro sa mga tao tungkol sa relihiyon para mainyayahan sila patungo sa relihiyon. Kabisado mo yung mga aya ng tabang pagkakakabisado tapos ipapaliwanag mo sa kanila, di mainam, hindi nanguhula ka lang. Nanguhula ka lang. Kasi nga sila daw ay nangingibabaw sa iba pa. Haytu hafadu al mukarrarats wasaddadu fil ijabats fajazu hindi fahazu kasbas sabak. So nangingibabaw sila dahil nakabisado nila yung mga reference at matuwid ang kanilang mga sagot sa mga tanong. Ibig sabihin tama yung sagot nila sa mga tanong kasi kabisado nila, eh. Na dahil dito, sila ay nangunguna at kumbaga nangingibabaw sa larangan na ito. Hindi lang sila yung nakachamba. Hindi lang sila nakakachamba lang. Wa aidan la yakfi al-i'timadu alal kitabi faqat. Hindi sapat na ikaw ay umaasa na lang sa aklat o sa notes, di ba? Mapansin niyo yung mga tao na hindi handa. Magdadakwa, magle-lecture, magkukhutba. Kumbaga, ultimo lahat na lang nasasabihin nila kahit kalit-litang bagay, titingnan pa sa notes nila, eh. Etong libro natin, kumbaga, binabasa natin, oo, pero outline lang yung kinukuha natin dito. Bandang huli pinapalawig natin yung kung ano yung makukuha nating aral mula rito. Pero yung tinutukoy ko na tinutukoy din dito sa libro yung nakabatay lang doon sa kanyang aklat. Halimbawa magkukhotba, may dalang notes. Patong-patong yung notes niya, naka-index card pa. Eh humangin. Humangin. Bad trip yun. Paminura pa niya yung hangin. Buisit na hangin to. Nilipad tuloy itong khutba ko. Diba? Hindi mo kailangan gano'ng karaming 10 papel, khutba. Tapos pag hinangin, di mo na alam sa alin yung umpisa, alin yung pangalawa, alin yung dulo. Mas mainam yung magkabisado. Mas mainam yung makabisado. Pero syempre, may mga scholar na mas gusto nilang nagbabasa. Yung nga nakwento ko na sa inyo nung nakaraan. Si Sheikh Maher al-Mu'aykili, imam sa Makkah. Pumunta siya sa Davao, eh. Pumunta siya sa Davao. 2014 yata. Pumunta siya sa Davao City. Nagkutba siya. Pinatranslate pa nga sa akin yung kutba niya, eh. Yung kutba niya buo. Mula mukaddima hanggang sa dua. Nakasulat yun. Binabasa niya lang yun. Alam nating lahat kabisado niya yun. Kasi magaling siya magkabisado, eh. Kasi kabisado niya yung Quran. Tapos, ang trabaho niya talaga, school teacher siya. Bago siya naging imam sa Makkah. School teacher siya. Ngayon tinatanong siya ng mga tao, ba't kailangan mo pa ng notes? Si kabisado mo naman na yan. Sabi niya para daw wala siya talagang makakalimutan. So kabisado na niya, pero para ba sigurado niya, meron siyang notes. So yung ganun, okay yun. Kabisado mo, tas meron ka pang notes. Ang problema, may notes ka nga, hindi mo naman kabisado. O hindi mo nga alam kung ano pinagsasabi mo, eh. Kumbaga na na random lang, wala lang. Nangyari sa akin yan, eh. Kaya nga, ever since talaga, yan, mula ng
Ito yung lecture natin, talagang may dinadaanan tayong libro. Kasi para wala tayong makakalimutan na ano, yung hindi lang ako namimili randomly ng ita-topic. Meron tayong dinadaanan na curriculum, yung buong libro. Alhamdulillah, hindi lang siya random. Ba, hindi siya gano'n. Mas mainam yung kabisado mo siya, ta's may notes ka pa. O mainam 'yun. Pero yung may notes ka, hindi mo naman alam, wala lang, ta's 'pag hinangin wala na. O 'di ba meron pa nga nag-iimam 'di ba, babasa sa cellphone. Eh, bigla niya napihit, oh, number 5 pa lang siya na aya pala, eh, bigla niya napindot, napunta na ng 40. O binabalikan niya ngayon, tumigil siya, oh, may ganyan na, eh. Ang tagal 'di ba, si Torno hinihintay natin, anong nangyayari kaya? Ba't hindi na niya masundan yung ano, yung pala lumaktaw yung cellphone niya. Ta's binabalikan niya, saan ba siya, iniisip pa niya saan ba niya natigil. Ngayon 'di ba siya nag-iisip 'di ba? Sige hindi na niya mabalikan, eh, di dun na lang siya magbasa sa ano kung saan napunta yung cellphone niya. Pero yun nga 'pag wajib na sala, wag ka magbabasa, basahin mo lang yung kabisado mo. Puwede sa sunnah na sala, tarawih, salatul kusuf, puwede. Pero yung ano, yung wajib, wag ka na magbasa, basahin mo lang yung madali para sa'yo na basahin. Pero nga yung problema sa tao ay nagpapakitang gilas, eh. Pakitang gilas, bali-baliktad na yung binabasa, pakitang gilas. So yun, wag tayong aasa lang sa aklat. Sinisip natin 'di ba magle-lecture tayo, halimbawa naimbitahan tayong mag-lecture o khutbah, puwede din. Kasi nangyari din sa akin 'yan, eh, may notes ako ng khutbah, may notes. Tagal na 'yun, eh. Naiwan ko yata yung ano, naiwan ko yung yung notes, hindi ko nadala. Wala pang cellphone nun na ano, yung cellphone nun yung dipindot pa, hindi mo naman puwede lagyan yun ng khutbah mo, isusulat mo dun, 'di katulad ng cellphone ngayon 'di ba? Andun na yung khutbah mo. Parang si Rashid 'pag mag-khutbah sabi ko sa kanya, "Ba't ganyan ko mag-khutbah? Yung cellphone nakagano'n tapos hawak pa niya yung microphone." Sabi ko, "Ilapag mo yung cellphone mo ganyan, tapos huwag mo hawakan yung microphone para hayahay ka 'di ba, relax ka lang gano'n." Eh, dati walang gano'n, eh, naiwan ko yung notes ko. Ang ginawa ko yata nun ano, eh, hindi ko na yata tinuloy yung topic kasi na-ano ko, eh, na nagdadalawang isip ako na ituloy yung topic na yun kasi baka hindi ko maalala lahat ng mga gusto kong sabihin. Nag-khutbah na lang ako ng iba, yung kabisado ko na topic, yung kabisado ko na topic. Eh, yung Riyadus Salihin, kabisado ko yung ano dun, eh, yung Kitabul Ilm na Riyadus Salihin, lahat ng hadith dun kabisado. Kinabisado namin yun, yung Kitabul Ilm. O yun na yung kinutba ko na lang, kaalaman, kahalagahan ng kaalaman. So yun yung ano, kumbaga kainaman, nakabisado mo yung mga bagay-bagay. Kasi umaasa ka lang sa notes, umaasa ka sa libro. Paano 'pag nawala yung libro mo? 'Di ba, punta ka dun 'no, nawala yung libro mo. 'Di bad trip ka, iniisip mo ano, paano na 'yan? O kaya umaasa ka lang sa Google, o may nagtanong sa'yo, go-Google mo muna, oh. Ako naggo-Google talaga ako kasi naninigurado ako, eh. Pero kahit papaano alam ko naman yun, kumbaga kabisado ko, alam ko yung dapat na isagot. Pero minsan may tao makulit, eh, i-PM sa'yo, "Anong hatol sa ganito, ganyan?" Sasagutin mo, "Haram." "Anong dalil?" Eh, kakasabi ko lang kanina, eh, hindi ang gusto pala niya, sino yung nagsabi niyan, naliban sa'yo na haram nga yan. O 'di go-Google nga talaga, o yan, o basahin mo. Eh, Arabic ito, eh, Arabic, bigyan mo ako ng ano, yung English na dalil. Eh, gago ka pala, yan nga yung dalil, eh. Arabic siya sinabi ng mga scholar, hanap-hanap ka. Ang higpit-higpit mong maghanap ng dalil, hindi ka pala marunong mag-Arabic. May taong ganyan, eh. Yung gusto nila, yung pahirapan ka. Yun nga yung ano na lang, ang gusto nila mananong, hindi hindi nila gusto yung kumbaga yung hindi sila nagpapakumbaba sa paghahanap ng kaalaman. Gusto nila makipagtalo sa iyo. Gusto nila makipagtalo sa iyo. At yun nga, ah, fakad tutra'u alayka mas'alatun wa anta fis safari aw fi makanin la tajidu fihi kutuban. Maaring
makakaharap ka ng isang usapin habang ikaw ay nasa paglalakbay o sa isang lugar na wala kang matagpuan na libro. 'Di ba na bawa, naimbitahan ka mag-lecture o napunta ka ng ano, 'di ba, yung kambal napunta ng Pangasinan. "Uy, kayo pala yung kambal, kayo laging nandun nababanggit sa lecture, ah. Puwede ba mag-share kayo ng ano, mag-share kayo sa'min nung ano, ng about Islam." Kasi minsan gano'n, eh. Yung mga tao kasi kumbaga pinang-ano din yun, eh, yung hospitality nila kumbaga na, gusto nila mag-share ka tungkol sa Islam. Nakagawian na yun, eh, sa mga masjid. Pagkatapos ng sala imbitahan ka nila magsalitang konti, gano'n. Eh, nasanay kayong meron kang notes, eh, mahihirapan ka talaga. Eh, kung may mga kabisado kang hadith, aya, at alam mo yung kahulugan, o 'di maganda, yun na yung i-ano mo, i-deliver mo na. Mga payo, hiling sila sa'yo ng payo, ano pa man. Huwag kumain ng Ano, marami. oh, yun, 'di ba? Kumain ng marami. Mga kapatid, payo ko kayo sa inyo sa lahat, payo ko sa inyong lahat. Katakutan niyo si Allah at huwag kayo kakain ng marami. Oo, tatanungin nga ng mga tao, "Anong dalil?" Oh, eh, kabisado mo yung hadith, 'di ba? Pagkakain kayo 1/3, 'di ba? 1/3 hangin, 1/3 pagkain, 1/3 para sa tubig, 'di ba? O 'di maganda. Tapos, eh, hindi mo ano, wala lang sinabi mo lang, oh, nag-iisip ka ngayon, bakit nga ba? Ba't hindi puwedeng kumain ng marami? "Fa in lam takun hafidan, fahiman falan tastatia at takallusa min tilka an-nazila." Kapag hindi mo kabisado, hindi mo naintindihan yung usapin na yun, wala kang magagawa. Hindi mo matatapos yung usapin, kumbaga. Kasi puwede nga rin ano, hindi lang sa lecture, may magtatanong, o ikaw mismo, nakaharap mo yung usapin na yun, 'di ba? Ikaw mismo nakaharap mo yung usapin na yun o naglalakbay ka. Halimbawa, naglalakbay ka, punta ka ng Pangasinan, umaga umalis ka na, nakarating ka ng Pangasinan ng duhur. Tapos sandali ka lang pala dun, akala mo abutan ka dun ng ilang oras, eh, tapos nakuha mo rin naman pala yung kailangan mo, tapos umuwi ka, nakarating ka na uli dito, La Union. Oras ng asar, tapos nakalimutan mo pala, hindi ka pala nakapagsala kasi yung plano mo kanina magsasala ka ng duhur, asar pagdating mo ng Pangasinan, eh, nagmamadali kang umuwi. Ngayon pagdating mo ng La Union, nagtatanong ka sa sarili mo, "Ano kayang gagawin ko sa sala? 2 rakaa pa rin o 4 na rakaa? Anong gagawin mo?" Makabalik ka naman na. O 'di 4 na, buo na, 'di ba? Hindi ka na musafir. O alam mo yung gagawin mo, tapos kabisado mo yung gagawin mo, hindi ka na magkakaproblema. Hindi ka na magkakaproblema. Pero yun nga kung wala lang, Lamang ang mahirapan alam. ka. O lamang ang may alam, 'di ba? Lamang ang Ligtas may ang alam, o ligtas ang may alam. Knowledge is power, sabi nila. Wa fi hada yaqulu syair, sa dahil dito sinabi daw ng isang makata, "Laysa bi ilmin ma hawa al-kimitru." Hindi raw kaalaman ang basta-basta lang na nilalaman ng kimitr. Yung kimitr, huwa as-sunduk alladhi tuda'u fihi al-kutub. Ito daw yung box na nilalagay dito yung aklat. Parang ano, parang maleta, mga naglalakbay, 'di ba? Andun yung mga libro nila, nilalagay nila para hindi mabasa, hindi maulanan, hindi malikabukan, o hindi mawala kasi nandun magkakasama na yun sila, eh. Hindi daw yun ang kaalaman. Kasi nga naman dala-dala mo yung gano'ng karaming libro, 'di ba? Tapos isipin ng mga tao maalam ka, tapos hindi mo naman pala alam yung laman ng libro na yun, hindi mo kabisado. Kung hindi mo bubuklatin yung libro, hindi mo alam kung ano yung laman ng libro, wala yun, hindi yun kaalaman. Mal ilmu illa ma hawahu as-sadru. Ang tunay na kaalaman ay ito lang, ang kaalaman na nilalaman ng puso. So sabi nga, ulitin natin, laysa bi ilmin ma hawa al-kimitru. Hindi kaalaman yung nilalaman ng kahon ng mga libro. Mal ilmu illa ma hawahu sadru.
Pagkus ang kaalaman ay hindi hihigit pa doon sa nilalaman ng puso. Ibig sabihin kabisado, kabisado. Hindi kaalaman yung nasa lalagyan ng libro. Ang kaalaman ay nasa nilalaman ng puso. At sinabi ni Muhammad bin Al-Qasim bin Khalad, harfun tahfuduhu bikalbika anfaulaka min alfi hadithin fi dafatirik. Ang kahit isang salita lang daw, o isang letra, ang isang letra na nakakabisado mo mula sa anumang kaalaman, aya o hadith, ang kahit isang letra lang na nasa iyong puso, kabisado mo, ay magdudulot sa iyo ng higit na pakinabang kaysa sa 1,000 hadith na nasa notebook mo. O, di ba? May notebook ka, meron kang libro, marami. Hindi mo naman binubuklat, hindi mo naman binabasa, hindi mo alam kung ano yung laman. Yung kabisado mo, yung alam mo, mas kapaki-pakinabang yun kaysa sa anumang nilalaman ng mga libro mo. Kaya nga dapat yung libro, binabasa. Inuunawa, kinakabisado, isinasa buhay. Hindi lang ito dekorasyon, kumbaga. Yung nga sinabi ng isa pang makata, ida lam takun hafidan wa'iyan, fa jam'uka lil kutubi la yanfa. Kung hindi ka nagkakabisado at hindi ka nagiging maalam, ang pagtitipon mo ng aklat ay walang saysay. Ibig sabihin, kung magtitipon ka ng aklat, basahin mo din, insyaallah. Basahin mo. Wa'lam anna awwala ma yanbaghi hifdahu kitabullahi jalla wa ala. La siyama fi sigari fal adhanu safiyatun. So marapat mong malaman ang pinakakarapat dapat na kabisaduhin ay ang aklat ni Allah. Ang Quran, lalong-lalo na sa batang edad, murang edad, na kumbaga malinaw pa yung pag-iisip ng tao. Wala pa siya masyadong inaalala kasi pagbata pa siya. Wal kudratus sigar alal hifdi faika. Kumbaga mataas pa yung kakayanan ng bata na magkabisado. Walladhi laysa fi jawfihi shay'un min al-Qur'ani fahuwa kalbayti al-kharab. Sino mang walang anumang Quran na nasa kanyang puso ay katulad lamang ng bahay na sira. Kumbaga katulad lang siya ng bahay na sira. Yung tao na walang Quran na nakakabisado sa kanyang puso. So importante magkabisado ng Quran. Fatiha, yung mga maikling sura, at iba pa. Wal Qur'anu sahlun yasirun liman sahhalahu Allahu alayhi wa harisa ala hifdihi ibtiga'a ridwanallahi ta'ala. So ang Quran daw ay actually madali na makabisado para sa sino man na padaliin ni Allah para sa kanyang pagkakabisado. At nagsisikap talaga sa pagkakabisado nito na naghahangad sa kaluguran ni Allah. So binigyang diin dito ng pagkakabisado ay para sa kaluguran ni Allah. Alhamdulillah. Hindi para mapuri ka na hafid ka o ano paman. Yan nga, kapag nawala itong tamang niya sa pagkakabisado ng Quran, wala na. Masisira lahat. Magiging katulad na lamang tayo nga nababanggit ng mga scholar na mayroong mga iba't ibang mga lugar o bansa. Uso sa kanila, uso. Uso lang, kumbaga. Uso sa kanila magkabisado ng Quran. Pero dahil hindi nila naunawaan, hindi nila sinasabuhay, hindi nagbibigay sa kanila ng pakinabang. Kaya meron sa kanila mga hafid ng Quran, kriminal. Hafid ng Quran, drug pusher. Hafid ng Quran, rapist. Diba? Kasi hanggang doon na lang. So dapat alang-alang kay Allah yung pagkakabisado. Kaya sinabi ni Allah, walaqad yassarna al-Qur'ana lidhikri fahal min muddakir. Pinadali ni Allah ang Quran sa pag-aalaala, sa pagkakabisado. Kaya meron bang magkakabisado nito, taalala nito? Wa yaqulu alayhi salatu wassalam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamainam sa inyo ay ang nag-aral ng Quran at nagtuturo nito. Actually, ito yung nabanggit ko rito nung nakaraan. Ito yung kauna-unahang hadith na nakabisado ko. Itong hadith na ito. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Narinig ko lang ito sa tape eh. Merong tape ng Quran. Doon ko pa ito narinig sa Islamic Center namin sa Quiapo. Narinig ko, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Nag-aral ako noon ng Arabic.
Kaya malaking tulong din yung ano eh, yung naintindihan mo yung kinakabisado mo. Mas Di ba? madali kang makamemorize. Mas madali, di ba? Kasi ito halimbawa, di ba? O kakabisaduhin mo lang. Kayo kung man ta'allam al-Qur'an wa 'allama. Eh kung kabisado mo yung Arabic din, yung grammar. O hindi mo na ito mababali-baligtad. Di ba? Kasi halimbawa, babasahin mo lang ito. Marunong ka magbasa. O pwede mo itong basahin. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa ilmahu. O di mali na. Walang ganun. Grammatically mali at syntax error kagad. Pero alam mo kagad kasi khairukum man ta'allama, kasi man eh. Ibig sabihin ang susunod dito fi'il. At past tense ito. Past tense, man ta'allama. Tapos yung dulo, fi'il din. Hindi ilm. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Pinakamainam sa inyo nag-aral ng Quran at nagturo nito sa iba. Alhamdulillah. Wa hadha huwa hadyu salafuna rahimahumullah. So ito raw ang gabay ng ating salaf kahabagan nawa sila ni Allah. Fatajidu fit tarajimi anna kullan minhum hafidh al-Qur'ana wa huwa sagir. Ang lahat daw ng mga ulama ng salaf, nakabisado nila yung Quran nung bata pa sila. Walam yaqulu yuqaddimuna alal Qur'ani shay'an min al-ulumi hatta sunnatan nabawiyah. Wala raw silang inuunang pag-aralan kaysa sa Quran, kahit pa yung sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inuuna pa rin nilang pag-aralan ng Quran. Mas pinaprioritize nila pag-aralan ang Quran. Pag-aralan, kabisaduhin, isabuhay ang Quran kaysa sa sunnah. Ngayon baligtad eh. Puro Bible mga tao ngayon eh. Puro Bible. Wala talaga. Wala nga asahan sa ganung tao. Kumbaga, hindi natin makakamit ang kaalaman liban na lang natatahakin natin yung landas ng mga nauna sa atin sa kaalaman. Ganun din, katulad ng sinabi ni Imam Malik, di ba? La yasluhu akhir hadihil umma illa ma aslaha awwalaha. Hindi maisa sa ayos ang dulo ng umma na ito liban na lamang sa pamagitan ng kung anong nagsaayos sa nauna rito. At ano ba nagsaayos sa umma na nauna? Yung kaalaman. Kasi lahat ng bagay, yung pananampalataya, magawaing pagsamba, da'wah, jihad, lahat nakasalalay sa kaalaman, alhamdulillah. At ganito sila nag-aral. Quran muna, bago ang lahat. Quran muna. Kaso ngayon yung mga bata, wala eh. Natututunan, Roblox, ano pa ba? Mobile Legends, wala na. Wala na nga asahan sa taong ganun. Quran talaga. Wa fi hada yaqulu al-Imam Abdurrahman bin Abi Hatim ar-Razi, sabi niya, lam yada'ni abi ashtagilu fil hadithi hatta hafadtu al-Qur'ana alal Fadli bin Shaddad. Hindi raw siya pinahintulutan ng tatay niya na mag-aral ng hadith. Hanggang sa makabisado muna niya ang Quran mula doon sa teacher niya, si Al-Fadl bin hindi pala Shaddad, Shadhan. Hindi raw siya pinahintulutan ng tatay niya na mag-aral ng hadith. Liban na lang na makabisado muna niya ang Quran mula sa kanyang teacher na si Al-Fadl bin Shadhan. Alhamdulillah. So ito yung dagdag na mga tagpo ng kung paano pinahalagahan ng maalam ang pagkakabisado. Alhamdulillah. So tutuloy pa natin iba. Inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paano po pag 40 years old ka na nag-Muslim? Ano pong unahin yung Quran o yung hadith na rin? Ayun pala, no? Yung kalagayan na yun, depende sa ano. Depende rin sa pangangailangan. Kasi magiging na siya, necessity. Necessity na. Pero kung bata pa, unahin niya yung Quran. Pero pag matanda ka na, kasi kailangan malaman mo na rin yung akida kasi may pamilya ka na, may. Depende saan, necessity.